balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po malamangan ng Japanese Monster na Naoya Inoue, ang kapwa nito 2 Division Champion na si Terence Crawford bilang Best Fighter of the Year sa taong 2023. Nang tinalo nito ang dalawang Unified Champion sa Super Bantamweight na si Stephen Fulton at ang ating kababayan na si Marlon Tapales. At nakuha nga nito ang pagiging undisputed sa loob lamang ng 5 buwan. Bukod dyan mga idol, hindi lang nakilala si Inoue bilang Fighter of the Year ng Daring Magazine. Maraming mga boxing website din ang kumilala sa kanya at pabor din na makuha ni Inoue ang award over kay Crawford. Isa na nga dyan mga idol ang World Boxing Council, WBN, BoxRec at marami pang iba. May mga ilang boxing fans at experts pa nga mga idol ang naniniwala na hindi lang daw dapat ang pagiging Fighter of the Year ang nakuha ni Inoue. Pati daw sana ang pwesto ni Crawford bilang pound per pound boxer. Dapat napasakamay din ni Inoue dahil 2 beses daw siya lumaban sa isang taon. Puro Unified Champion pa ang kanyang tinalo. Samantala si Crawford suspense lang naman daw ang kanyang tinalo at nauwi pa sa kontrobersiya dahil wala na daw sa hulog si Spence nang nilabanan siya ni Crawford dahil sa injury. Wala kung saan mga idol. Hindi lang naman po sa world class boxing nakakuha ng bigating award ang Japanese Monster. Maski mga idol sa annual celebration ng Japan para parangalan ng mahuhusay na boksingero sa kanilang bansa. Matapos magpakita ng magandang performance noong nakaraang taon, nakuha pa rin mga idol ni Inoue ang pagiging the best Japanese boxer. Halos sinakot ni Inoue ang mga bigating na awards sa Japan. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, bali pang 7 beses na pala ito na magkasunod na nakuha ni Inoue ang pagiging best fighter. At aasahan natin mga idol na makukuha pa rin ni Inoue ang parehong award sakali maging matagumpay ito sa kanyang planong 3-fight deal ngayong taong kasalukuyan. Sa kabilang banda naman mga idol, sa latest nga po na panayam ng dating Unified Welterweight World Champion Kit One-Time Thurman, natanong po siya mga idol kung ano ba ang experience nito nung nakalaban niya ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao noong 2019. Ano yan mga idol? Sa una daw hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang daw i-hype ang pangalan ni Manny Pacquiao. Pero noong nakasayaw daw nito mga idol ang Pinoy legend sa ibabaw ng boxing ring, dito na maliwanag para kay Thurman na isa palang icon ang kanyang nakalaban at ang nakatalo sa kanya sa bakbakan. Masakit lang daw ang loob ni Thurman mga idol na nabigo siya kay Pacman sa laban. Pero isang honor daw talaga na makalaban ng kagaya ng Pinoy legend. Dito niya daw naintindihan kung ano ang salitang legend. Mahirap daw talaga ito kalaban. At hindi lang daw mga idol natalo si Thurman kay Manny Pacquiao sa kung ano man ang skills na meron ito sa bakbakan. Sadyang matalino daw talaga ang Pinoy. Pinag-aralan daw talaga siya ni Boss Manny kung paano siya talunin. Maski nga daw si Thurman mga idol, nagulat sa game plan na pinakita ni Manny Pacquiao na talagang epektibo at ibigay sa kanyang unang talo nito sa laban. Marami na daw nakalaban si Thurman simula pa lang sa amateur na merong magagandang game plan pero hindi naman daw umubra sa kanya. Tinalo pa rin daw niya ito mga idol pero pagdating daw sa Pinoy legend, nagulat daw siya nang hindi ito nakaporma. Nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na ibang level talaga ang pag-iisip ni Boss Manny kapag bakbakan ang pag-uusapan sa boxing sports.